Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Brad Dudong Adventure po nagbabalik, no. Sa ngayon po, andito po kami sa isang location na hindi lang po namin sasabihin kung saan banda, no. Nasa piling po kami ng isang kaibigan na tumutulong sa amin doon sa pagritual. Oo. So pumunta po kami dito para palakasin yung mga spiritual namin. Ayun, nagtagumpay naman kami. At may mga din kami, may mga karagdagang depensa sa sarili, kaming dalawa ni Dudoy. At para talagang manumbalik na yung buong lakas natin, no? Yung muka lang po natin yung medyo sira ngayon kasi walang masapat na tulog, mga idol, no? At yun, maya po pag kasi katatapos lang po namin, at may pinuntahan din ako kanina. So pag uwi namin ni Dudoy ngayon, bihis kami, prepare for rescue operation. Depende lang kung sino yung una makita natin, no? Pero tutulong po tayo kay Johnny Hunter at doon kay Bats, sana na nila din, ma-rescue na din nila si Bats, no? Magawa ng paraan. Pero kung sino man yung makita namin sa mga kapatid namin na kailangan din ng tulong, proceed po kami, tutulong kaming agad. Basta yung mission po namin is to rescue, sa pagtulong doon sa tulong para ma-rescue yung mga kapatid natin. At yun, sa akin pong nasa isip ko po talaga kung anong ritual or anong orasyon yung ginamit ng mga kalaban na para hindi mahugot yung itak na nasa ni Bro Johnny. Kasi noon that time, totoo pong ako yung nakita ninyo na sumaksak dun kay Brother Johnny, kasi nakita ko din po sa video. Pero alam nyo po na hindi po ako yung may control sa katawan ko noon that time. Kumbaga sa para akong nasa ibang dimensyon na nakikipaglaban dun sa kumbaga nasa loob ako ng katawan ko na nakikipaglaban dun sa mga tatlong superior. Yun lang yung natatandaan ko talaga. At yung natatandaan ko din na nasaksak siya, pero hindi ako yung nagsaksak. Kumbaga lugi ako sa laban sa tatlong superior, tapos dumating si Brother Johnny at tinulungan niya ako. Tutulong sana siya, pero siya yung binugbog ng mga superior, tatlong superior, at sinaksak siya. Pero nung pag-play ko dun sa video, pagtingin ko, katawan ko pala yung sumaksak sa kanya. Wala din akong idea kung paano ko paano ko pipigilan, kasi wala naman talaga akong kaalam-alam dun sa pinagagagawa nila sa katawan ko. Pero di bale, mga idol, sinasabi po ng iba na kasalanan ko po, tatanggapin ko po yan kahit hindi ko alam yung mga nangyari noon that time. Pero sinisigurado ko po sa inyo na kaya ko pong ibuwis yung buhay ko para maligtas si Brother Johnny. Kilala nyo naman po ako, hindi naman po ako siguro galing talaga ako sa mananabas. Galing talaga ako doon, pati si Bunso. Pero kahit nasa mananabas pa kami noon, hindi po naman ugali yung mga ganun na gumagawa na. Doon lang kami lumabas sa pagkamananabas nung time na medyo hindi na namin nagugustuhan yung mga pinagagagawa ng ibang commander. At yun, bad news galing po kay Commander Draco.
Bakit? Nakikisaw-saw yung ano, bunso. Nakikisaw-saw yung mga kalaban ng mananabas dati. Mm. At parang sumanib na doon sa ano sumanib na doon sa mga yung mga superior na natira o yung mga commander ng mga mananabas na masasama. Mm. Sumanib na doon sa grupo ng kalaban natin. Si Draco? Hindi, si Draco yung nagsabi. Ah, Siya yung nag-report sa akin. Na, kasi lihim po siya. Lihim po siyang nagmamasid sa kanila. Hindi po siya nagpapakita sa kanila. Kaya nga sabi ko, iba yung pag-iingat lang. Yan mga idol. Pinagtimplahan po tayo ng ano, ng gatas. Kasi may ano to may stock na gatas yung kaibigan namin ni Dudoy. Ubos na yung sayo? ubos na bro. May ano po ito mga idol, may konting ritual yung gatas niya na pinainom sa atin. May gamot din. Dagdag lakas. So, yung tinatawag nilang grupo ng banal, ewan ko lang kung bakit nila bakit nila sinabing banal yung grupo nila. Kasi nung time na wala pang masamang mananabas, yung grupo ng banal talaga, or yung grupo ng, ewan ko kung anong meaning nun sa banal nila, kasi banal yung ano sa kanila, yung meaning lang hindi ko alam. Malalakas na commander din po yung nasa kanila. At kasapi din po noon yung mga bukod sa kanila, pero umalis yung mga bukod sa kanila tapos pumunta sa mga mananabas. Masasamang mananabas yung pinuntahan ng mga bukod. Doon sila nakipagsanib puwersa. At yun, yung banal ngayon, siguro nanghingi ng tulong yung mga commander o mga superior din na naiwan para tulungan sila ng banal, makipagsanib puwersa. Hindi po basta-basta yung mga tao na yan, kasi hindi po anting-anting yung mga kapangyarihan nila, kundi puro demonyo po yung mga gabay nila, yung mga banal na yan. Paano naging banal yun? Demonyo yung mga ano nila. Kaya nga Diba? Hindi ako papayag na banal, ituring silang banal. Sino kayang nag-ano sa kanila na pangalan ng banal? Nagbigay. Banal lang yung pero may meaning po yan yung banal. May meaning po sa kanila yan. Short, kumbaga, ano lang. In short lang ba? Yung ano nila, banal. Pero may meaning, hindi ko alam. So ngayon po mga idol, pag uwi po namin yun sa amin, naka-ready na po yung mga gamit namin doon pa-explore. Hindi lang po kami nagbihis papunta dito kasi dadaan po ng 2 lungsod bago kami makarating dito na ano lang kami, na masahe lang kami. Tapos baka makasuot kami ng pang-exploration namin, baka magtaka yung mga tao. Tsaka baka makita rin tayo dun sa baba. Maraming tao ang kailangan din namin mag-disguise para makapunta dito. Kasi umaligid lang yung mga kalaban dun sa patag At yun mga idol, may ano lang dun, yung bahay niya nasa likod ng camera lang, hindi lang po namin papakita. Masagana din yung pamumuhay niya dito, bunso. Kasi may may mga manok, may mga gulay ngayon. Parang na-miss ko yung buhay namin dati. May mga gulay, gano'n. Simple lang. At malabas yung asawa niya, nagbibenta sila ng mga gulay para may pambiling bigas, gano'n. Simple lang talaga yung pamumuhay nila dito, bro. Tsaka may kalabaw pa sila. Ako, yan lang yung buhay na tsaka walang kapitbahay. Walang kapitbahay. Antingero po kasi yan mga idol.
sobrang tahimik na talaga sa area na to. Mm. Tsaka walang kahit ni isang yung itim na mahika na nakabalot. So hayaan po muna namin yung grupo na nakikisawsaw ngayon. Importante po ma-rescue or makatulong kami dun sa Mm. sa mga kapatid natin. Gagawin po namin lahat makatulong sa kanila. At huwag niyo po isipin na iniinda namin yung mga bugbog or yung pagod. Hindi po. Pinili namin yung buhay na to Kaya lalaban po kami. Mm. Kahit maging sanhima ng katapusan ng buhay namin, pero pangyayari man yun, depende na lang sa Panginoon, kasi yung Panginoon lang yung nakakaalam sa lahat. Tsaka alam din po natin na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon sa lahat ng laban natin sa buhay. So ikaw, Bunso, ano yung masasabi mo? Kasi marami din nagpapasalamat sa iyo, especially ako, dahil hindi mo ako iniwan. Pinaglaban mo yung samahan natin. Tsaka bakit ba ayaw mo akong pabayaan? Ganun na lang. Di, kasi ako bro, may utang din ako na loob din sa'yo. Hindi naman pwede na iwanan lang kita doon. Tapos magkasama tayo lang naman dalawa. Di ba pinaalis kita noon? Takbo ka na doy, takbo, kasi takot ako na anong mangyari din sa iyo. Hindi ko lang alam na nasa iyo pala yung medalyon ko na dala mo. Kaya nga bro, tumakbo ako noon. Pero naisipan ko na na nabitawan ko na sa kanila na hindi ako bababa hanggat hindi kita kasama. Yun, bumalik ako. Tsaka naisip ko na nandito pala yung yung medalyon mo. Yun, naisipan ko na ipasuot ko to sa iyo. Doon ako na kumbaga doon na nag-activate lahat yung mga orasyon, yung lakas ko sa katawan, yung lakas ng baluti ko. Doon na nag-trigger lahat, doon na nag-activate. Kasi ito lang po yung susi sa akin. Kalimutan ko, nakalabas pala. Hindi ko natago. Yari tayo nito sa mga kalaban. Buti nga lang bro, na ilagay mo pa doon sa ilalim ng bangko. Oo, pagkatapos ko magbihis, pinaritualan ko muna, dinasalan ko. Katapos, yun na. Pero hindi pa lang ako nagdasal. May mga tao na talaga sa labas na parang mga kalaban. Pero akala ko hindi nila mababasag yung bakod. Kasi may bakod na orasyon, diba? Tapos bilis-bilis akong nagdasal, nag-usal dun sa medalyon para masuot ko na. Saktong-sakto talaga. 1 words na lang yung bibigkasin ko. Bigla na lang pumasok, tapos hindi ako nakapag-ready. Paglingon ko ganun, dito agad dito. Nawalan ka ng malay agad? O nakapag ka pa? Lumaban pa ako dito. Pero may tama na ako dito, masakit. Ganun ko, parang nag-blurred yung paningin ko Tapos yung hahatawin na sana ako ng isa, yun, lumaban ako. Nung pag-orasyon ko, walang masyadong lakas yung orasyon ko kasi nakahiwalay sa katawan ko yung medalyon ko So hindi mo pa na nasuot? Oo. Tapos pero yung medalyon nasa kamay ko na. Tapos yun, umihip ako nag-usal ako ng isang beses. Tumilapon sila. May bitak nga yung doon yung gilid ng ng semento. Oo, kaya nga nasabi ko doon na tumama yung ulo ng isa doon. Tapos ako naman yung inorasyonan ni Bukawi. Kaya yun, ako ng dugo.
lumabas sa bibig ko. Kaya pala sobrang dami ng dugo dun sa ano, sahig, tsaka sa pader. Tapos hinawakan ako ng isa, buti na lang dito siya humawak. Kaya ginanon ko yung anting-anting. Hindi nila namalayan, andun na sa sa ilalim ng Kasi bangko. pag balik ko doon bro, wala na talaga akong naabutan, yung mga tao na nasa labas. May mga sumisigaw nga tulungan nyo si ganito. Pero nagtanong ako doon, wala daw nakatulong dahil ayaw din nila masaktan, baka madamay daw sila. Oo, kasi may din. Oo. May mga orasyon yung mga kalaban. Tsaka alam na rin ng mga tao doon na parang hindi sila tao yung dumukot sa'yo. Parang iba sila, kaya hindi na sila lumaban. So, yun mga idol, no? Proceed po kami ngayon pauwi at pagdating po sa bahay, bihis, tapos diretso na exploration. Siguro makikita nyo yung next upload namin, nasa na po kami. Nasa location na po kami. Pupuntahan po na, doon kami magsimulang maghanap sa paligid ng kampo nila. Kasi nakita ko sa video ni Brother Johnny, parang nasa sa sagingan siya. May mga saging. Panigurado bro, yung mga superior hindi na yun mapakali bro. Mm-mm. Gagalaw na naman yun sila. Di baling gumalaw sila saan sa atin. Kung ano man yung madadaanan natin peligro or yung kahit duguan tayo, kahit ano pa yung mangyari, kahit bugbog sarado na tayo, para sa akin hahanapin ko talaga si Bro Johnny. Mahal ko kayo mga kapatid ko. Masakit lang talaga para sa akin na ginamit nila yung katawan ko. Sige, pagpalagay natin wala akong kasalanan o hindi ko ginusto, pero labag sa kalooban ko na hindi ko nga magawang masaktan ng salita ko yung mga kapatid ko na hunters. Yun pa yung ginawa nila, ginamit nila yung katawan ko para masaksak si Brother John. Torturing siya ng ganun. Sobrang sakit po sa akin talaga. Kasi iningatan ko yung mga kapatid ko na hunters. Pero di bale mga idol, babawi po tayo at pagdasal nyo po kami na maging mission accomplished po kami sa pagtulong kay Brother Johnny paghahanap namin. So hanggang dito lang po yung update at proceed na po kami pauwi para po namin maka explore na po kami mga idol, no. Maraming salamat po sa panonood ng update natin at mega love shoutout po sa inyo lahat. Ito po si Brad Dudong Adventure at si Dudoy Adventure ang nagsasabing mahal na mahal po namin kayo lahat. Salute po kami mga idol.